Okay, the session is now being recorded. So now we will be discussing yung TCP/IP. Paano ba nag-work ang TCP/IP, no? How does the TCP/IP works in layers? So actually, ito, kung nare-recall nyo yung meron kasi tayong 4 layers eh. Yung TCP/IP, di ba apat yan? Meron tayong network access. Okay, tapos meron din tayong the internet, the transport, as well as the application. Commonly, ito yung ginagamit natin. Pero meron tayong tinatawag na reference. Let's say for the OSI model. Okay, ang number one natin for the OSI is uh, physical layer. Then we have the data link. Then we have the network. Okay, then transport. Session, presentation, then application. Ito ay tinadaanan niyo ito, no? Ngayon, yung counterpart ito dito. Kumbaga, layer 1, layer 2. Ito si internet dito kay network lang. Then transport. Okay. Then application. So, yun yung magkakaano. Now, dito, importante na maintindihan natin yan. Na paano siya nag-work in each layers, no? Doon sa tinatawag natin na client-server model. Mapakita natin, no? Familiarize na commands using routing. Meron tayong mga commands kasi ginagamit. Later, I will be discussing. And yung mga types, classes ng IP addresses bago tayo pumunta doon sa subnetting. Okay? So, and also as well as sa TCP/IP tools, no? Okay. Now, as we continue our discussion, ito yung sinasabi ko kanina. Lahat ito ay bounded by protocols. No, pag sinabi natin protocol, ito yung mga rules and policies, no? That govern communication. So, yun yung protocol, no? Ibig sabihin ng protocol, these are the rules and policies that govern communication. So, ibig sabihin, may kanya-kanyang protocol, no? Halimbawa, sa application, may makikita ka doon ng HTTP protocol yan. Ano ba protocol to para sa web? 'Di ba? Ano pa ang halimbawa ng mga protocol? Yung ano, yung DHCP o protocol yan, no? Para sa IP, automatic IP or 'di ba? Meron din tayo tinatawag na ano na tawag dito, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol para sa email. So, yan ay may mga kanya-kanyang protocol. Halimbawa, dito, IP. O, ito yung sa internet. Yan yung logical layer. Eh. At tapos dito, nandito rin yung MAC. Protocol yan sa data link. Yan yung physical. No? Anyway, no? So, marami, no? May mga TCP pa, yung Transmission Control Protocol. No? Ngayon yung OSI, ito yung reference model. Reference niyan, no? Ah, now, ano ba yung mga nasa internet layer? Yan yung third network layer sa OSI, internet layer sa TCP/IP. Now, andito yung ARP, RRRP, ICMP. Ito yung protocol sa dynamic routing.
No? Anyway, mapag-aaralan pa yan, no? Okay, so yun yung internet layer. Okay? Now, as we continue, ang internet protocol, by the way, is yung nga, ito yung sa network. Ito yung ah, logical. Kumbaga, yan yung meron sa mga devices, no? Sa under network layer or layer 3, no? Or sa TCP/IP internet layer, no? Kumbaga, yan yung dapat nating maintindihan pagdating sa internet protocol, no? So, what is the function of the IP? Actually, one of the function of the internet protocol, no? Sa router kasi yan, kumbaga nagsisend ng packets, 'di ba? So ito yung mga common IP datagram components. So may kanya-kanyang length. Kasi alam naman natin ang IPv4, guys. Ang IPv4, how many bits? Meron tayong 32 bits ng 1 or 0. So ibig sabihin kung halimbawa 192.168.1.10, ito ano to, decimal dotted notation to. Ngayon, kinakailangan i-convert to binary. Ngayon, meron tayong tagwawalo kada byte. Kasi, etong ano na to, guys, halimbawa, ito, i-convert ko 64, 32, 16, 8, 4, 2, and 1. Kada tawag dito, kada byte, may tagi 8 bits. Kaya, kailangan natin i-convert to 8 bit, tagi 8 muna. So, ginagawa natin to. No? Ito yung conversion from decimal to binary. So, ito, sabihin, ito, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, ito, ang tawag dito, 8 bits. So, meron kang 8 bits per 1 byte or octet. No? May 8 bits ka, 1 byte per octet or octet. Ang tawag dyan, no? Okay. So, kung titignan natin yung 168, ito 1, 0, 160, 0, 1, 1, ay 0, 0, 0. Then the rest, alam naman natin yung 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then the 10, 1, 2, 3, 4. So yung 8 is yung yung dalawang na lang. So siguro 1, 0, 1, 0. So ito yung usually kapag binilang mo 32 yan. Now, may mga bits, length in bits. Yung version is IPv4 example. Ibig sabihin ano yan? Tagpo 4 bit, kumbaga may length in bits, no? Tapos may mga total length. Ito, this will be discussed. May mga tinatawag na protocol, header, source. Okay, so on and so forth. Okay, now as we continue, ito yung ito yung private pala by the way, no? Ito yung intranet. Ibig sabihin, private within the organization. Kumbaga, pwede mo siya ma-access within a certain campus. Pero paglabas mo nun, hindi na. Ano yun pwede kang mag-access? Internet. Ngayon, pag tinanong ka, alin dyan ang mas prone sa mga malware? Mas prone itong public. Kasi hindi masyado yung security. Hindi kagaya sa intranet, mas secured. Di ba? Although you cannot open public networks, you can just open within the private organization or boundary or kung saan man hanggang saan yung binigay sa credential, yun na yung pwede mong ma-access, no? Now, ito nung iba, yung mga type of IP address, may mga reserve. Let's say, halimbawa, kasi sa yung class, ito sa class pool IP address may tinatawag tayo na class A, class B, class C. Ito na yung ginagamit. Pero yung D and E, nasa reserves yan.
pwedeng nasa experimentation, no? Now, network ID, ito yung assigned to a segment or VLAN. Mapag-aaralan din natin yan. Even yung host ID, no? Okay, yung broadcast. Paano mo malaman yung broadcast? I think natatakil sa inyo ito eh. Halimbawa, meron kang 192.168.1.0/24. O di ba? Ito ang tawag dito prefix length. Ito yung IP address, IPv4. Ngayon, may subnet mask ka. Depende sa iyong tawag dito tawag dito depende sa iyong tawag dito depende sa iyong prefix length, no? So kung 24 yan, ibig sabihin 24 naman yan. Kaya 255.255.255.0. Ngayon, alam naman natin na kapag ganyan, ito yung network mo. Kumbaga, ito yung network. Ito yung magiging host. So pag tinanong ka, ano ang broadcast? So meron kang 192.168.1.255. Ito yung tinatawag natin na broadcast. Bakit? Kung ang network mo is 192.168.1.0, ito yung network, ito yung broadcast. Ano naman yung host? Ito yung 192.168.1.1 hanggang .254. Kaya pag tinanong kayo, 254 lang ang pwede. Saan ang galing yan? Pag ni-raise mo yung 2 raised to 8, yung host, pero magma-minus 2 ka. Kasi yung broadcast sa kay network, tinatanggal mo. Kaya lumalabas 254. So basically, yun yung knowledge dyan sa IP address. Okay? So I hope yan ay clear. Yung part na yan, no? So now, ito, as we continue, no? Ito yung components. Actually, ito yung sinasabi ko kanina. Pero, sa class pool yan. Sa class pool kasi, may sinusundan tayo na, na pattern or parang rule. Yung first octet, tinitingnan mo. Ngayon, sa class A, for example, ang example ng class A, kumbaga, ang first octet, ang pwede mo lang gamitin dyan is yung from 1 to ano yun eh. 1 to, kung di ako nagkakamali, 1 hanggang 126. Yung 127 at 0 hindi ginagamit, no? Reserve. Then yung class B, 128 to 170, 191. No? Then yung class C, from 192 to 223. So ito yung useful. Ngayon, kung itutuloy-tuloy mo yan, yung D sa E, kung di ako nagkakamali, 224 hanggang 240, then 241 hanggang 254, no? Yan yung most likely na ginagamit, no? Pero syempre, ito rin common, ito reserve. Ngayon, ano bang importansya niyan? Usually, meron yung mga default mask yan. Ibig sabihin ng default, kahit anong gawin mo, yun na yun. Hindi mo pwede mag-uwin. /8 to, ibig sabihin, 255.0.0.0. Ibig sabihin ng 255, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, may walo ka, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, and so forth. Ito naman, /16. Na ibig sabihin, meron ka 255.255.0.0. Then, ito naman, most likely, is /24. Meron kang 255.255.255.0. So, dito nakikita natin, nakapix yan. Ngayon, ano bang ibig sabihin yan? Kasi kapag nakapix ka, meron niyang number of usable rows. So, kapag ito ay kinuha natin, ito kasi yung host eh. So, meron kang 2 raised to 24 minus 2.
I think 16 million plus. Ito naman, 2 raised to 16 minus 2, I think mga 65,534, no? Ito naman, 2 raised to 8 minus 2, yan ay 254. So, ito yung mga naka-fix na host. So, pag tinuloy mo siya, no? So, ang tanong, anong disadvantage ng class full? Hindi mo ma-utilize, no? Kasi, halimbawa, ang requirement na ng client, 100 hosts. At 250 pa rin yung available. Hindi mo naman pwedeng ibigay yung class B, masyadong malaki. Sayang pa rin yung 100, may get, no? So, kinakailangan natin utilize. So, anong gagawin? Eh, di gawin mong classless. Actually, yun yung topic natin sa mga susunod, yung classless. Ang classful kasi, nakafix yung kanyang subnet mask o yung default mask saka yung number of users. Kaya nakafix yung network at host niya. Okay? Sige. Any question? Tama, may tanong ba? May katanungan? Yes, pakiyan na lang. Ano yung tanong? Yes. Mm. Yes. Oo. Ang subnetting kasi, dun pumapasok yung konsepto ng magbabaro ka ng bits from the host. Para magawa mo yun, kailangan naka-classless ka. Kasi pag classful, naka-fix lang. Kumbaga kahit anong mangyari, yun na yun. Uh, baga, ano siya, naisip kasi ng mga engineers noon na parang, teka, halimbawa, sa classic kasi, halimbawa, no, alam natin may 254 host. Kaso, ang kailangan na ng kliyente mo, 100. Kung ibibigay ko yung class B, masyadong malaki. 65,000 yan. Hindi, mas lalong hindi. So ngayon, although, yes, sobra, maganda, pero sayang yung 154. Hindi na i-utilize. So anong lang yan naisip? Kailangan maging classless. Yung classless na yon na tinatawag, doon na yung pumapasok yung prinsipyo ng subnetting. Kaya tama. Tama yung naging conclusion mo doon na subnetting yun. No? So anyway, dito, mahalaga na alam din natin no? Yung alin ang network, alin ang host. Paano natin nalalaman? Kasi yung host, kumbaga, ito yung specific device. Yan yung mga end user. Yung network, ito yung location mo nung device mo. Halimbawa, ito, 10.0.0.0/8. Automatically, ito yung tinatawag na host based on the prefix length. Halimbawa, ito, 172.16.0.0. Ito yung tinatawag na host. Di ba? Yung isa network. Halimbawa, 192.168.1.0/24. Ito naman yung tinatawag na, ito yung network, ito yung host. So that is the class of addresses. Okay? Na dapat nating makita. Okay? So I hope yan ay clear, no? Kumbaga sa nabigyan ng yan. Ito yung sinasabi ko kanina na ranges. No? Bakit hindi ginamit yung 255? Kasi naka-reserve din for broadcast. Local broadcast. So, yung .0 naman sa network. Kaya 1 to 254 yung nagagamit. No? Okay, public, sabi ko na kanina, ito yung internet, private intranet. Ngayon, ang public addresses, such as yung ginagamit na Class A and B and C, merong governing body na responsible. Usually yung AYANA, yung Internet Assigned Numbers Authority. So responsible yan for handing out, managing public addresses. No? Kaya meron tayong mga ranges ng Class A, Class B, Class C, commonly called as private addresses. No? Now, as we already know, ito yung mga governing bodies na pwedeng international, no? Sa atin, sa Pilipinas, meron tayong mga telco, sa kanila binibigay yung karapatan, kumbaga, maningil. Kaya nga, binabayaran din yan, no? Mag-register. Anyway, ito yung mga private addresses.
Usually, ng Class A, Class B, Class C. Okay, ano itong domain name? Actually, itong domain name, related to sa unang activity nyo sa lab. Panoorin nyo na lang yung recorded video ko. Mayroon akong explanation doon. Pero explain ko na rin sa inyo, no? Meron kasi tayo tinatawag na client server model. Yung client, ito yon yung mga PC. Ito yung mga server, no? Si client magre-request kay server. Usually, ang nire-request ni client, services.http, DNS, DHCP, SMTP, mga protocols. Ngayon, ang trabaho naman nito, mag-response. Kaya, na-access mo yung Google Web or yung Google, Yahoo, nakikita mo yung mga web page through that scenario, no? Yung client-server model. Ngayon, ano ba yung DNS? Domain name system, no? Ngayon, ito guys, no, kapag ikaw ay nag-access, for example, ng www.youtube.com, yan ay may corresponding IP address. Kasi halimbawa lang naman, no, ito yung corresponding IP address niya. Ngayon, kung wala kang DNS, pwede mong i-type dun sa URL mo. URL is Uniform Resource Locator. Resource Locator. Meron ka tinatawag na HTTPS. Ano ang kaibahan nung may S sa wala? Okay, yung may S, ang ibig sabihin nitong may S, secured. Hindi ka dapat mangamba. Pag HTTP lang, medyo baka may malware, no? Anyway, ano naman, clue lang yan. No? So anyway, HTTPS, usually, di ba, nilalagay natin. Ngayon, pwede mong ilagay mismo kung ano, yung IP address nung youtube.com. Then, papasok ka doon sa webpage sa YouTube kung wala kang DNS. Pero kung may DNS ka, mare-register mo siya along with the domain name. Kaya ma-access mo si Google, si Facebook, si eBay. Provided na alam mo yung kanilang mga corresponding IP. Kumbaga, yan is under the TCP/IP application. No? Such as yung mga telnet, yun yung sa remote yan eh. Remote connection. Web browser, HTTP, email, SMTP. Okay, yan yung mga commonly. Mamaya meron tayong activity dyan, no? I think you can just watch my activity 1, no? Pakipanood na lang, no? Ngayon, as we continue, internet protocols, we already know, DHCP. Ito naman DHCP, automatic nagbibigay ng IP. Dynamically, by the way, dynamically. Kasi halimbawa, meron kang 1,000 user, sige nga, tapos may server ka, meron kang may PC1 ka, hanggang PC 1000. Kaya mo bang yan, static? Pag static kasi manual. Mahirap 'yan. Susuko ako diyan, no? Ang gagawin ko na lang, hayaan ko yung server ko na DHCP. Ang gagawin ko, i-register ko yung basta yung IP nito. Halimbawa, ito yung IP niya. Di ba? /24. Kunwari yan, no? Ngayon, itong na to, guys. Ang gagawin ko na lang sa mga tapos ito, ang gagawin ko, i-register ko yung, let's say, may startup from 192.168.1.1.100 hanggang 254. Ibig sabihin, yan yung automatic IP ko. Kasi yun yung ni-register ko. Kaya ngayon, yung .1 hanggang .99 manual pa. Pero hindi na kaya ng powers mo, kaya mo na yung server ang magbigay ng IP dito sa natitira. So, most likely yun ang ginagawa ng DHCP. Delivering host configuration information. No? Si client naman nagre-request. So, yan yung mga internet protocols pagdating sa DHCP. Yes, may tanong? Question?
Depende yon, no? Depende sa IP address mo. Halimbawa, ang IP mo, 192.168.1.0/24. Eh, ang kaya lang i-cater nito ay 2 raised to 8, 254. So, hindi kaya. Hindi kaya, no? Pero kung halimbawa, magbibigay ako ng IP na 16.0.0/16, malaki yung IP ko, ay malaki yung subnet mask ko, na meron kang 65,534 hosts, o pwedeng pwede. Pwede yung 1,000 doon, bigay mo sa ano. Usually DNCP na pag ganyan kalalaki. No? Kasi ito nga, sabi ko nga, pag nag-classless ka, nababari mo. Halimbawa, ano yung pinakamalapit sa 1,000? O pinakamalapit sa 1,000, no? Eh, kapag kinumpit kasi natin yan, usually nasa /16 yun, o /20 ata, no? O /22 ata, no? Kasi kung titingnan nyo, yung /22, yan ay 255.255. Kasi bakit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ang kailangan mo dito, para maging 16 na to eh, para maging 22, 1, 2, 3, 4. Kasi ito initially guys, ito yung konsepto pala ng subnetting. No? Although next week pa natin yun, pero sige, medyo paapyawan na natin. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Papawin na natin to. No? So, ano ba ito? Ito guys, host to. Host yan. Ang problema, kapag ni-raise mo yan, masyadong mabigat. Hindi naman yan yung kailangan natin. Kailangan ko lang 1,000. So, dito papasok yung konsepto ng subnetting. Kung saan magbaborrow ako ng bits from the host. Again, from host lang. Sa host ka lang manghihiram. So, ngayon, manghihiram ka. Ito na yun. So, 6 yung hihiramin ko. Try ko 6. Kasi ito, 128, 64, 32, 16, 8, saka 4. So ngayon, pag biniling mo to, kasi ito 128 eh. 128, di ba? Tapos ito, kumbaga, 9 and 10. O, di ba? So pag ito, kinuha mo to, pasok na. Kasi pag binilang mo ito yung 0, ang number of 0 kasi, 2 raised to 10 to eh. Minus 2, meron kang 1,024. Di ba? Minus 2, 1,022 hosts. So pwede na ito for 1,000. So ano ngayon magiging bagong IP address instead na /16? So ito na yon. Pag inad mo ito lahat, 248 ata ito. Ay 252.0. So ibig sabihin, ito na yung bagong subnet mask mo na kayang mag-handle ng 1,000 hosts. Okay, so i-topic ko lang no, yung subnetting. Anyway, lagi ko naman sisingit-singit yan no, para maintindihan mabuti yung ibig sabihin ng subnetting. No? Anyway, so as we continue, ito yung internet protocol natin. No? Ito yung nagpo-provide ng dynamic configuration. Sabihin, hindi mo na ima-manual. Ngayon, saan ito nagagamit? Pag malalaking network, mag-expand ka. Kasi it reduces the amount of configuration and devices unlike the manual, no? And as well as producing errors. Kasi kung manual, prone to error. And will give you more administrative kasi nga, naka-centralize yung IP doon sa server. So, yun yung mga nakikita nating advantage ng DNCP. So, ano yung kaibahan? Yung manual, ito yung static. Ito yung ilalagay mo sa PC. Okay. Now, DNCP is used to convey additional addressing. Now, yung dynamic, meron siyang temporary to eh. Halimbawa, kung pumunta ka sa isang building, automatic nagkakaroon ka ng IP doon. Dynamic yon. Kaya na-access mo. Pero temporary, nag-iiba siya. Ngayon, itong automatic, permanent. Permanent na i-assign sa'yo yung IP na yon. Pero automatic siya. No?
So take note of the differences between the three, no? Yan yung mga allocation type. Okay, ito yung resolution protocol sa internet layer. Na pag-uusapan yung internet layer. Kumbaga, ito yung physical machine address. Kung naalala nyo, yung MAC address under layer 2 to. No? Ito yung host natin, PC. Nag-request ka ng MAC address. So, at usually ito, nangyayari to sa data link. No? Ngayon, pagpasok ng router mo, no? Makikilala niya yan ng router mo, yung MAC addresses. Pero nagte-take place lang ito, tandaan nyo, at the local area network. Tandaan nyo, ang requesting ng MAC addresses will just only happen at the local area network, not on the wide area network. Kasi wide area network, yun na yung internet protocol na IP. Na yun yung sending of packets. No? Kumbaga sa ano, ang MAC is within the local area network. No? Yun yung dapat matandaan natin sa part na yan. Okay, dito, as we know, as we continue, itong mga to, anyway, ito ay madidiscuss pa natin, yung datagram, no? Ito, pakita natin dito, the source IP, let's say ito, source to, 10.1, and the destination. O, kumbaga, ito yung local broadcast representing every devices. O, ito yung ano, ito yung 10.1, 10.2, 10.3. Ngayon, magsisend to ng kanyang MAC, no? Then magre-reply with also with the MAC. Anyway, I will be discussing to kapag tuloy-tuloy tayo yung mga segmentation na lang, no? Again, this will be discussed in the next para align lang tayo sa topic. Although this is also related, no, with the internet layer. Kumbaga sa network layer. So ito yung mga tools naman within the Windows PC na pwede mong magamit, no? Pag tinype mo to IP config all, makikita mo yung ano yung host name, ano yung IP routing, kung nag-route ka ba, subnet mask, server, just type do sa cprompt, IP config all, no? Pwede mo maano, kumbaga, ito, let's say, halimbawa, ako, no? At i-type natin, no? Pero do sa cprompt, sa command prompt. Ayan, dito tayo sa command prompt, no? So, pag tinype ko yan, makikita nyo dito, no? Yung IP, kumbaga, yung command, ay, wala. Ayun. Para makita nyo, no? Ita-type ko lang mismo yung IP config. O, di ba nakita nyo dito, no? So, ito yung IP config ko. No? Sa akin to, network ko to. Ayan, no? So, makikita nyo dito yung ano, yan. So, andyan yung mga yung mga information, no? Related. Actually, marami, no? Na po pwede nating ano. Pero kung show information lang, IP config, let's say IP config. Okay, so nandito yung aking mga addresses. Ayan, no? Ito yung aking IPv4. Oh, ito yung aking subnet mask. Ayan, no? Wag niyo lang ako i-hack, no? Ito yung aking gateway. So anyway, wag niyo papakita yan in the actual ano. So anyway, yan ay ano kumbaga sa ano, example lang no ng ating ng ating discussion. Pinapakita ko lang mga tools para maintindihan. Okay, so yan no, basically yan. Oh, ito yung mga commands. Ito, you can just try it na lang no, at your comfort of your homes to try this yung mga options no. Then you can also tracer. Okay, para makita natin yung mga hubs ito ginagamit sa routing. No? Anyway, will be discussed to. Ito yung mga references later. Okay, any question? So dito nalalaman din natin kung naka-dynamic or naka-static. ARP-A, no? Okay, so any question guys? I think na-discuss ko na yung first topic. May katanungan kayo guys? So, will be recorded this, no?
Stop lang natin to.